Ano po sa tingin niyo po dito sa kaso ni Vice President Sara Duterte? Most likely. Well, kung babasihan natin talaga yung dami ng ebidensya, dami ng witnesses na ipipresenta doon sa 4 na articles of impeachment, talagang medyo masasabi natin na mahaba. But these are estimates only, no? In fact, pwedeng umikse doon sa proposed 62 trial days or pwede rin namang humaba pa, no? Depende ito as we progress in the trial. Doon natin makikita, no? In fact, ang prosecution team, if they believe, no, na matibay na yung isang artikulo o articles of impeachment, matibay na yung ebidensya at handa na silang isalang ito sa isang desisyon, no? Maaaring pwede nila pong gawin yan, no? Just like in the previous impeachment trials, no? Na kung saan after 2 or 3 articles hindi na po kinumpleto lahat, ay nagkaroon na po ng paghinto ang prosecution at nanawagan na sila ng pagboboto tungkol dito. Sir, edi kung magkakatotoo yung baka 8 months, edi aabuti ng February next year. Baka yung iba dun, nag-start na mga kampanya, lalo na yung re-electionists. Oh, actually, yun nga, no? But I'm confident, no, that pagkatapos po siguro ng presentation ng first article or second article of impeachment at ganun din naman ang sa depensa, maaaring hinug na ito, no? Pwede na to sigurong pag-desisyonan. At kung naniniwala na ang prosecution na sapat na, no, yung napakitang ebidensya, pwede na po silang i-rest yung kanilang kaso. Or kung hindi naman, pwede po nilang ituloy-tuloy ito hanggat umabot ito dun sa nasabing 62 trial days, no? And hopefully it's not going to reach that long. Kasi medyo marami pa pong trabaho na dapat gawin ng Senado at ang Kongreso. Mahirap naman po na tayo ay mabinbin yung mga importanteng mga legislation because of the impeachment. Although, ito po ang pinaka mabigat na mandato, no, ng ating na nakasaad sa ating saligang batas. We have to give priority to this also.